ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaaputon. Good morning! Ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahulong balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod natong atubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Advance Merry Christmas sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Kag sa tanan nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Hindi na gud mapunggan, nagalapit na gid nga nagalapit ang adlaw sang Pasko. Subong adlaw sang Miyerkules. At sa 17 bulan sang Desyembre tuig 2025. Welcome! Sa panibago naman ng edisyon sa Iloilo Morning. Advance Merry Christmas sa inyong nga tanan. 8 days to go. Christmas na. Kamusta ka mo? Tapos na bala ang mga nakaschedule na Christmas parties? How about ang mga exchange gifts? Basi ang iba no, ng mga estudyante na tapos na ang ilang semester, subong semana or basang iba next week pa. Pero I am sure basi sa mga secondary schools tapos na ang ilang klase kag masako na subong ang paghiwat sa Christmas parties. Ang pila ka mga koleyo yakag universidad next week pa ang closing ganin masako gud diri sa syudad sang Iloilo. Kag I don't know kung ako lang ang naka-eksperyensya o kung kamo man ang nakabatsyag sa pagpugok sang trapiko maskin diin kasubong nga lugar sang Iloilo City. Kag anuman nga oras mabatsyagan mo ang grabing nga pagpugok sang trapiko. Madamo ang nagapa-syudad, madamo ang nagagwa sa ilang nga panimalay para magbakal siguro sa mga exchange gifts. Dan ibalon kita gid sang dugang nga pasensya, no? Especially no kung kaagahon maskin ano nga oras, lunchtime man o kung hapon tagpululi. Dira sa mga area sa downtown sa city proper, grabe ang pagpugok sa mga salakyan. Anyways, no, kadto kita sa mga updates diri sa syudad sang Iloilo. Officially, December 16 sang ginhiwat ang pamukaw sang Dinagyang Festival 2026. Kung hindi ko magsala, do roughly 40 days na lang antes ang Dinagyang Festival 2026.
Siyempre, di naging makaulat ang tanan, no? Kung ato ka mo dito kahapon sa may area sa city proper, sa may bahin sang San Jose de Placer Church, kung nakalagaw ka mo to kahapon, tinakita nyo gid ang 8 ka tribo nga nagpakita sang ilang at teaser performance. Espesyal ang Dalagyang Festival Tribes Competition, no? This 2026 man, ang kada tribo, kumbaga, dumay theme sila, no? Na ang mismo IFFI ang naghatag. Yung ilang na theme subong is Flora and Fauna. Buksin mo, ang performances ng kada tribo magabase sa kung ano ang bulak na abi, plant, o na animal na naka-assign sa ila. So, ako man ina ang pila ka mga performances ng Dalagyang Tribes Competition natin kahapon bilang patilaw para sa Dalagyang Festival 2026. And may mga pila lang ka-updates, no? Ang IFFI, isa na dira ang paghiwat sa Dalagyang Festival Tribes Competition. Ano, madamo ang nakibot sa initial nga announcements ng IFFI dahil hiwaton ini sa hapon, no? Pero din-clarify ni Ma'am Joyce and Clavisillas na hiwaton ini sa aga. So, sa ningon, ang Dalagyang Tribes Competition aga gihapon sa Iloilo Freedom Grandstand kag sa Iloilo Sports Complex. Ari bala pamatian naton ang pila ka announcements ni Ma'am Joyce and Clavisillas, ang Executive Director sang IFFI, sang aton siya ma-interview kahapon. Imbutan natin ang pamukaw, no? Morning, usually after siya sang aton nga misa de Gallo kay una, no? Literally kinpukaw nato ng mga Ilonggo, no? As a signal na sang preparar natin for Dinagyang Festival. And at the same time, no, ginapukaw man kita, ang aton tagipusoon bilang preparasyon naman sa pagsaulog natin sa isa sa mga pinaka-importante na okasyon sa aton, which is the birth of Jesus Christ. And at the same time, ginasaulog na natin ang kapistahan ni Senior Santo Niño by January. So, amo ni siya ang mga significance, no, for having the pamukaw, especially after sa Misa de Gallo natin. Is correct. Actually, although we launched last October, no, but for us, it is significant to celebrate also the pamukaw. Kay ti as a reminder for all of us nga ti at the center of this festivity is the child Jesus. Pero balat na mayara pakita nga another opening. Actually, si pamukaw kag si opening salvo this next year opening salvo. For pamukaw, actually hinggaan sila ni Sir Eric de Venegracia, no, sa kumbaga they can conceptualize man sang ilang performance. But for opening salvo, may specific silang sa theme, no? So, di ba ang ating nga theme is bugal sang Ginoo, bugal sa mga Ilonggo. So, for opening salvo, they will center their performances sa bugal sa mga Ilonggo. So, anything about Ilonggo, no? Depende na sa ila pag-interpret. So, that will be the concept of the performances of our tribes, no? And then by competition proper, sa Dinagyang Tribes competition, the concept will focus na on bugay sa mga Ilonggo, that's our flora and fauna. So, ang mga bugay, no, from God, no? So, amo na ni ang aton nga mga endemic species na isa ka pagpahanugan to take care, no, sa mga blessings sa mahal na mahal. Dami na makapal mo, nagigdang niya ipapakita. Ginibutang na the past 2 years, more natin si Province, usually after salvo already sa Bisaya sa Kabanwahanan. So, ang ina is January 10, that is a Saturday. And for Dinagyang, it's January 11, Sunday, no? Napilian, we decided to have it on a weekend to also minimize ang pag-tugok sa traffic on a weekday, no? So, if you will notice, ginatingoan natin na to at least, no, napahagan-hagan na ng effect sa mga road closures. That's why, inbutang siya natin on a weekend.
no? So wala mga pasiplatan, makahatag na sa pasiplat na performances ang atong performance tribes. We have 9 from the province, and then we have 7, no, sa aton nga Dinagyang Tribes competition. Like the past 2 years na partner natin. Nabatian ang kabahin sa interview naton kay Ma'am Joyce Ann Capicilia, Executive Director sang IFFI. So take note gali ang mga nakaschedule nga mga kaliwatan sa Dinagyang Festival. January 9 at January 10 ang opening salvo sa Dinagyang Festival. Kag ang main competition, ang tribes competition is nakaschedule sa January 25. And ang kasadyan sa kabanuhanan nga isa man sa mga ginabatayan ninyo nakaschedule ina January 24. So that's it no, sa updates naton para sa Dinagyang Festival. Kadto naman kita sa bahin sa Iloilo Provincial Capital kay man daw may good news ang Iloilo Provincial Government sa ilang empleyado. Subong nga Paskwa, ano ayhan ini para sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital. Ano bala ang advance Christmas gift sa inyo sa Iloilo Provincial Government? Magakuha kita sa live report halin sa Capital Beat reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Report. Hope, good morning! Good morning, Ems. And Merry Christmas, especially no sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital bangod gin-aprobahan na sa ika-15 no nga sangguni ang panlalawigan ng Supplemental Budget number 4 agud nga masiguro ang year-end bonus sa mga regular employees, job order kag contract of service personnel sa Iloilo Provincial Government. So base sa ginpagwa nga guidelines kag available funds no sa Iloilo Provincial Government, mahimo makabaton ang regular employees sang 20,000 pesos nga service recognition incentive o kon SRI, samtang 7,000 pesos naman sa mga JO kag COS personnel bilang gratuity pay. Sa ginhiwat nga deliberation, mainit nga ginpasalamatan sa mga department heads kag mga empleyado ang madasig kag suporta no nga ginhatag sang sangguni ang panlalawigan para sa approval sa budget. So paagi sa sa madasig nga na pasar ining appropriation ordinance nga nagahatag sang maximum nga benepisyo para sa mga kaupod nga mga serbisyo or kaupod sa serbisyo publiko, especially dira sa Iloilo Provincial Capital. So nagpasalig man ang Local Finance Committee nga ma-release ang nasambit nga bonus EMS antes magpaskwa. So antes no sa December 25. Gani kay gin-announce naman sa Malacañang nga ang December 24 is also a holiday. So maybe a little earlier than that no nga mabaton sa mga empleyado sa Kapitolyo ang ila nga Christmas bonus. So merry ang Christmas sa Iloilo Provincial Capital. And sa kaangot naman nga balita no sa sangguniang panlalawigan sa gihapon EMS no naghiwat sila sang padungog and nag-award sang check no sa mga Ilonggo board top notchers nga panguna no or nadala sa top 10 sa ila respective nga mga licensure examinations ini bilang recognition sa ilang academic excellence and outstanding achievement. So ang recognition ginhatag no in accordance sa Provincial Ordinance 2023-295 sa diin nagahatag sang incentive kag resolution of commendation sa mga individuals or Ilonggos nga naka-achieve sa top 10 placement sa ila licensure examination. So sino bala ini no? Sa Fisheries Professional Licensure Exam, top 3 si Giselle Alcantara sang Dumangas, Iloilo.
Top 8 naman si Andre Von Villarin sang Uton. Top 8 si Leslie Kate Macaling sang Tigbawan. And top 10 si Cindy Mandal sang Uton. Sa forestry or forester licensure exam, top 6 si Jade Maika Bangeles sang Haniway. And top 6 man no, si Bobby Maderse sang Lambunaw, Iloilo. So congratulations no sa aton nga mga Ilonggo achievers no nga nadala sa top 10 sa ilatag sa mga licensure examinations. Wow, grabe. Super Merry Gid at Christmas sa mga regular employees. Pati na mga job orders sa provincial capital. And for sure, no, nga tuwaan din nila nga ma-release ang ilang nga mga bonuses antes ang Pasko. And congratulations man sa mga board top notchers naton. Hope i-clarify lang nato na ako curious ako sa sining mga board top notchers. Ano siya balito recognition lang kung may ginabit-bit sila nga daw certificate pala sa mga cash incentives or ibang pagid nga incentives nga ginhatag ang Capitol Hope. Yes, no, ang sa sangguni ang panlalawigan na Certificate of Commendation, EMS, no, nagbato ng aton yung mga Ilonggo top notchers, and at the same time may ginhatag man nga incentive o kung check no kadungan sa ila pagbaton sa Certificate of Commendation. So again no, merry man ang ilang nga Christmas. Yes. Dugang sa kumbaga pwede nila gamito no sa ilang Noche Buena. Yes. And well deserved sa mga Ilonggo top notchers kita nato, no? And kita mismo as an Ilonggo, very proud kita no release ang PRC may ara nga someone from Iloilo or someone from the university nga dili hamtang sa Iloilo and Western Visayas. Many congratulations guys sa mga top notchers natin. Madamo din nga salamat, Hope. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Amo na nga Merry Gid ang Christmas sa tanan, no? Hindi lang ka mo magpa-stress sa mga challenges ninyo din ang mga tubang, especially sa mga bakal pa lang sa ilang nga mga exchange gifts, sa mga na-stress sa pag-budget sa ilang nga mga bonuses para sa ilang Noche Buena. Iwas stress kita. And siguro antes kita magtapok, luyag lang natin, itamya mo, no? Sa good morning, ang nasakyan natin kayo nga taxi, si Manong Driver Joven, ginatong iya pangalan, sa Wanings Taxi. Good morning sa inyo nga tanan, sa tanan na driver sa Wanings Taxi. Advance Merry Christmas sa inyo nga tanan. Thank you again for tuning in sa Radyo Pilipinas, Iloilo. So reminder lang sa mga drivers natin na hindi ipagpatama ka stress this holiday rush. Lumanapin siguro rin ilang income kaya daw madamo gid ang nagapamakal sa mga malls, puno ang mga malls. Madamo ang nagagwa kang nagabakal sa ilang Christmas gifts. Gani stay patient lang kita, hindi magpa-stress sa lakat sa trapiko pag hindi magpainit kay parte mandaan kainit ang syempre stay hydrated kita tanan. Philippine Standard Time alas 8:54 na sa aga. Thank you din sa tanan nga nagtutok, sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo sa 585 AM, kag sa tanan man nga nagatutok sa Facebook Live. Good morning sa inyo. Advance Merry Christmas. And luwaton lang naton, no? Ang countdown naton sa adlaw sang Pasko, 8 days to go before Christmas. Sa ngalan ni Janelle Baclay, akong inyo alagad Emerson Chabudo, kag until next time, binilang sa Iloilo Morning. Advance Merry Christmas! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan
Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.